Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. At saka yun na nga rin yung issue na na hindi na tayo member. O sige, para walang maging issue yan, okay, hindi tayo sa ICC directly makipag-cooperate sa Interpol kasi may obligasyon tayo sa Interpol. So, ngayon naman, ganun naman yung nag-press ko na si Secretary of Justice Frederick Vida na magsusunod, magkukumply. Ang tanong na lang kung paano yung mechanisms or pag-uusapan. Pero definitely, lininaw niya, definitely hindi tayo pwedeng hindi mag-comply dito. Kung paano na lang ang Kaya lang, alam nyo, ang nagpapahirap dito sa atin, dalawa actually, Nal. Si Jun Vic Rimulya at saka si Alan. Itong dalawang ito, nagkasundo sa issue na yan eh. Kaya medyo napipiko na nga si dating Senador Sonny Trillanes kasi pinaghirapan nila yung ICC na yan. Tapos ngayon, hindi mo makuha ang cooperation ng law enforcement agencies natin, particularly ang PNP. Kaya nga NBI yung nagiging lead agency dito na hindi naman dapat sana eh. Dapat PNP dahil yan yung may malawak na manpower, yung network niyan, yan pero attorney, sa press con ng Secretary of Justice, sinabi na niya na binding yung international warrant. Binding yung ating obligations mismo sa ICC. Parang sinasabi lang niya ay courtesy sa Supreme Court dahil sabi ng Supreme Court 72 hours, no? 72 hours na hindi siya na nag-issue ng TRO, humihingi sila ng sagot. Diba? Pero that is courtesy. Hindi siya legal impediment. Dahil nga, walang TRO. Katulad na, walang TRO nung panahon ni Digong, nung sinuko siya sa Interpol. Diba? Nung sinuko siya. So, parang hindi ko alam kung ano yung kanilang ini-invoke na kailangan dumaan sa local courts. Dapat, dahil ito ay labanan ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. Nire-reduce nila sa ganun eh. Ito ay nationalism versus colonialism. Di wow, no? Sabi nga ng bunso ko. Oo. Nal, yung issue na yan, may nakita ako, maganda yung paglilinaw. Laging ini-issue, foreign court daw ang ICC. O yan, lininaw dito, international court at foreign court. Iba ang foreign court sa international court. Pag sinabi mong foreign court, yan ay korte ng isang banyagang bansa o dayuhang bansa. Pero pag international court, hindi yan court ng isang specific na bansa. Yan ay court ng lahat ng bansa na kumikilala sa korte na yan. So, huwag nating sabihin na foreign court ang ICC. Halimbawa, nung World War II, matapos yung World War II, nilitis yung mga Nazi war criminal sa kanilang mga war crimes at genocide, crimes against humanity rin yun. Nag-create ng isang international court para doon. Yun yung Nuremberg Court. Kasi sa Nuremberg, Germany, ginawa yung trial. Ang composition ng court na yon, may American, may British, may Russian. So, international court yon, hindi yun foreign court. So, pagka-international court, sangkatauhan, ibig sabihin yan yung kinikilala ng iba't ibang mga bansa. Hindi yan specific country. Correct. So, huwag natin itong tingnan. Huwag natin itong tingnan na parang banyaga yung kumukontrol dyan sa atin sa usapin na yan. At saka meron siyang compelling relationship sa atin. Bakit? Dahil pumirma tayo sa treaty. At mismo yung ating Supreme Court sa kanilang obiter noong December 2020, yung Pangilinan versus Cayetano, diba? Ay sinabi nila, meron jurisdiction sa atin ng ICC dahil tayo ay membro pa nung nangyari itong kasong ito. Diba? And a treaty has the force of law. Diba, attorney? Hindi naman yan pwedeng hindi pansinin. Hindi lang sa yan, Al. Nasa konstitusyon natin yan, yung tinatawag namin sa College of Law first year. Nagtuturo ako ng constitutional law, Doctrine of Incorporation. Ang ibig sabihin ng incorporation, yung doctrine na yan, yung mga treaties na pinasukan natin sa international agreements, they form part of the law of the land. Yes. So parang
wag nating sabihin na ang may bisa lang sa atin ay yung mga domestic laws na ginawa ng Kongreso natin. Kahit yung mga tulad yung sinabi mo nga, yung mga international treaties and agreements na pinasok natin, yan ay nagiging part ng law of the land. Ibig sabihin, ang force and effect niyan, pareho na ng doctrine of incorporation. Ini-incorporate natin yan. At hindi lang yung mga batas, ay hindi lang yung treaties. Kahit yung mga international norms, yung mga international norms, ano yan? They form part Binding. of the law of the land. Binding yan Binding sa yan. Oo. Ano bang ibig mo sabihin, attorney? Yung mga first year law students mo, mas matatalino pa kay attorney Alan Peter Cayetano? Yun na nga yung itong tungkol dito sa itong tungkol dito sa tingin ko hindi pagtanggap ng ombudsman ay ng Senado doon sa subpoena at saka sa order na preventively isuspend si Aplaska. Ang tingin ko diyan, ang binibasa nila diyan yung Ombudsman Act. Diyan kasi sa Ombudsman Act nakalagay talaga diyan na parang may exception sa ng ombudsman. Pero yun hindi ibig sabihin na total yung exception na yon. Kaya nga 'di ba? Exception nga Exception nga Oo, diba? pero Exception hindi nga absolute yun. Hindi absolute. Hindi ibig sabihin na wala naman lang magagawa ang ombudsman kasi sinabi doon except Congress. Pero except Congress sa impeachable officials. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na pwedeng imbestigahan, di ba? Kaya nga si Sara Duterte pwedeng imbestigahan, pero pwede bang kasuhan ng ombudsman? Hindi pa muna habang hindi pa na-i-impeach. Pero yung pag-iimbestiga, pwede. Yung preventively pag-suspend, actually yung preventive suspension ay part ng investigation. Kaya mo siya sinususpend para ma-prevent mo siya na doktoran ang mga ebidensyang iniimbestigahan mo. Kaya nga ang tawag pero pwede ba pero attorney, pwede bang yung sinasabi kasi ni Alan Peter, no? Dapat isuspend muna yung head ng NBI. Parang blackmail Gagawin namin ito pero unahin niyo muna yung head ng NBI. Pwede ba yung ganun? Parang blackmail. Bakit mo papakialaman ang discretion ng NBI, ng ombudsman? Sa ombudsman yan Oo. I-suspend Anyway, din daw, hindi lang yung head ng security ng Senate. I-suspend din daw yung head ng NBI. Ano yan? Precondition? Bago sila sumunod? Ito na nga yung dito kay kay Alan Peter. Kaya sa tingin ko na sana itong mga senador mahimasmasan na sila. Willing pa ba sila na talagang wasakin na ng todo ni Cayetano ang Senado? Actually, bagsak na ang reputasyon ng Senado in just a matter of ilang days. Sa leadership ni Alan Peter Cayetano, lalong dumausdos pababa. 'Di ba? Ang doble yung approval rating ng Congress sa Senado. Dati lagi mas mataas ang Senado sa Congress. Aba ngayon, Congress pa ang mas mataas. Halos doble yung approval rating at saka tiwala ng mga tao sa Kongreso kesa sa Senado. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.